Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa ating panel discussion. Kasama natin ngayong gabi ang mga makikisig at magigiting na senior high school teachers ng sangay ng Kabanatuan. Sino-sino sila, Ma'am Doris? Okay, Sir Cesar, magandang gabi sa ating mga manonood at tagapakinig ngayong gabi. Kasama po natin si Ginoong Jason G1, Teacher 2 ng Honorado C. Perez Senior Memorial Science High School. Bigyan natin siya ng pagkakataong bumati, sir. Magandang gabi po sa ating lahat ng nanonood. Binabati ko po ang aking mahal na principal, si Sir Albert Santos, and our newly what do you call that? Appointed or promoted na teacher 3, si Sir Jerwin Liza, and ang aking siyang nakasamahang guro sa senior high school, and the Saihai family, and most especially my beautiful wife, si Diane D. Juan, na teacher din po sa Mayapyat National High School. And also my parents. Thank you. Good evening, Sir Jason. Kasama rin po natin ngayong gabi ang teacher 2 ng San Jose National High School, si Sir RVJ G. Lapi. Sir, good evening po. Good evening po. Magandang gabi po sa mga nanonood ngayong gabi. Lalo na po sa aming butihin at masipag na punong guro, si Leonora Jesus. At kayo din po sa aming mga head teachers, si Sir Michael Gabuyo at si Ma'am Marie Soriano na ngayon ay kasalukuyan na mapopromote po ngayon bilang isang principal. Yan din po, yun pong aking mga lolo at lola na nanonood din ngayon at yung aking nanay. Saka po yung mga taga St. Nicolas Senior High School na pinamumunuan ni Ma'am Mayle Garma. Magandang gabi po. Siyempre, bago sa atin, ang isang Teacher 3 ng Marciano del Rosario Memorial National High School, Sir Juanito E. Valdez. Good evening, sir. Good evening po. Magandang gabi po sa mga televiewers. So kung batiin ang pinakamasipag at matalinong principal ng Rosario Soriano sa Marciano family, pinabati ko rin po at ang aking nanay, tatay at sa aking nag-iisang kapatid, si Ara. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa aking nanay na nanonood lagi-lagi na po ako. Then, syempre, Sir Cesar. Magandang gabi din dun sa family Atienza sa Valley Cruz and family Bernacha and Tirante sa Barangay Camp. Good evening po. Okay, kasama natin nga muli ang ating mga magigiting na senior high school teachers. Kumbaga kami ni Ma'am Maurice ay mga elementary teachers, so napakagandang oportunidad ito para mayroon kami talagang mga matutuhan sa SHS. Simulan natin, Ma'am Maurice. Yan, so simulan natin ng masiglang panayanan. Tingnan natin yung mga silang tanungin tungkol sa kanilang mga teaching experience. Okay. Sir, ano ba yung naging background mo sa teaching world? Before I joined DepEd Senior High School, I'm a former assistant dean, assistant program chair for more than 1 year, and at the same time, almost 4 years na instructor at Midway Maritime Foundation. Nagtuturo ng core subjects or major subjects dun sa aking alma mater, na kung saan yun din ang aking pinagtapos na Bachelor of Science in Customs Administration. And then yun nga, this June 1, lumipat ako sa senior high school ng Division of Cabanatuan. Si Sir, ano naman, si Sir RV. Yun, so, almost 5 years po na nagsilbi ako bilang instructor po sa Skill Power Institute, isa technical vocational institution. So, focus po talaga namin is yung mga courses ng TESNA. Bukod sa mga 2-year courses, so tinuturuan namin yung mga short-term courses na ibinibigay na scholar ng ating nakaraang Pangulo, na tinetrain namin sila na 45 days for computer hardware servicing at saka yung iba pang mga kurso sa hospitality and tourism sectors. Si Sir Juanito naman, sir. I had my experience in 4 years po ako sa Arroyo University as a math teacher, and 5 years naman po sa junior high school sa Marciano del Rosario teaching mathematics and computer. And then, So, nasa public school ka na, sir, then po, bago ka pumasok dyan. So, talaga sila, Ma'am Maurice, meron silang mga experiences noon, ano? Tapos, nagulat pa nga tayo kanina, di ba nakita natin sa credentials sila, teacher 2 na agad.
So, paano po ba yung naging procedure daw na paano kayo naging teacher 2 na newly hired teacher na SHS? Kasi pagka sa regular item, sa regular teacher ranking, 1. dadaan muna sa teacher 1. Kaya tanong namin sa kanila kanina, paano na saan ibinibase yung kanilang teaching position? Sir Arvin naman. Sige po. Base po doon, nung nag-apply pa lang kami, ay binasa na namin kagad saan papasok talaga yung mga papel namin. No? Kasi nakalagay po doon nakalimutan ko po yung DepEd order na yun. Kapag ka ikaw ay merong, nakagraduate ka ng 4-year course, ikaw ay merong national certificate, ikaw ay merong trainer's methodology level 1, at meron kang units ng master's degree. Ayun, so pinalad po na yung papel ko ay pumasok doon sa teacher 2. May ilan naman po akong mga kasama na yung papel ay pumasok sa teacher 3, mas mataas na rank, at saka meron pong iba na master teacher. Ay, meron talaga agad-agad, sir, na Tapos master po teacher? sila ng master's degree at meron silang units sa doctoral. So, yun, yung pag-angat kagad ng ating. Tapos kasama pa din po din yung mga mga seminar, mga certificates. Yes, na sir. sinasabi. Opo. Dahil sa tagal po ng teaching experiences, halos nung pinakikita po nila sa akin yung papel nila talaga, ang kapal ang dami nilang seminars na Pakapalan, sila. Opo, at saka ganun Nung din. papel. Pakapalan ng papel. At saka yung pong mga yung certificates of appreciation na nag-talk sila, nagbigay sila ng training na sila mismo nagbibigay ng training. Yun kasama rin. Opo. Speakership yun, sir. Opo. Tanungin natin sila, Sir Cesar, na what makes them decide na mag-apply dito sa senior high school? Siyempre, bago mag-apply, isipin mo, bakit kaya nagustuhan ko mag-apply? Tulad ni Sir Jason, kumbaga assistant dean na siya eh. Yeah, actually, it was my wife's decision na pinangatawanan ko na lang din. And yun, it's quite amazing na ikaw ang magsisimula ng isang program or kumbaga ikaw ang magpa-pioneer ng K-12 dito sa Pilipinas. Yun nga, sa pagkakaalam natin, worldwide, 3 na lang ata or 2 na lang school yung hindi nag-offer ng K-12. So para sa akin, napaka-challenging ng position na ikaw yung magpa-pioneer ng K-12 dito sa Pilipinas. So yun, that pushes me na mag-apply dito sa senior high school. Yes, sir. Yun lang, sir, kumbaga yung salary mo ba, sir, doon sa Midway malayo yung range. Actually, with regards to salary, Yes. medyo dehado tayo. Almost, siguro, nahati siya sa 2 or na-hack. Pero, sabi ko nga, nung nag-resign ako or nung lumipat ako ng senior high school, hindi naman pera ang nagpapasaya sa tao. Yeah. It's more than that. Mabuhay ka, sir. Yeah. Nakakatawa yung mga sagot na gano'n na nanggaling sa puso, yung mga gano'n. Kaya nakakatawa talaga, Ma'am Luis, na yung service ang gusto mong i-render, hindi yung kung ano pa man. Passion for what you're doing. Yes. Ayan. Si Sir Waki. Sir Waki, nasa regular high school ka na. Diba? Nasa junior high. Ba't ka nag-decide na lumipat sa senior high? One of the main reasons po kaya po ako nag-senior high school is new experience po kasi ang tagal ko nagtuturo sa may junior high school, 5 years, mga lower mathematics. Gusto ko pong i-recall din yung higher mathematics na napag-aralan ko. And sabi ko, this time, si Sir Gusto nila mas mahirap. Ignore siya. this time ka ako more matured na mga students na i-handle ko para maiba naman. Yun. And yun nga, sinabi ni Sir, pioneering batch kami. Kasi- Talaga yung word of pioneering, talagang Experience. Para naman yung ating mga Big tagapakinig at tagapanood ay 5th year implementation of K-12 po kasi ngayon. Next year yung kanyang magiging full implementation. First year for senior high school. Yes, kaya talaga sila yun. And narinig niyo po yung salitang pioneer. Mhm. Si Sir RVJ naman. Sir. Ayun po. Siyempre po, isa din yun, yung sinabi ni Sir kanina na reason. Yung isa doon, naisip ko kasi na yung paglipat din dito sa public. Kasi ganoon din naman sa pinanggalingan ko institution. Yung TESDA naman yung nagbabayad sa amin sa mga scholars na Para sa public fund din, sir. doon din po nanggagaling yun. Yun lang yung parehas lang din naman yung estudyante na kung yung college tinuturuan ko ron
pagdating ko ng senior high school, parang sila rin kasi yung parang first year college na rin sila. Yung pong edad, wala namang masyadong mababago. May chance na baka mapalapit ako doon sa pamilya. Na mas malapit na po sa amin yung kumbaga parang maging home base. Na konting kembot lang doon sa eskwelahan. Mas madali po sana. Ayun po. Isa po yun sa naging rason ko. Kumbaga, iba't iba yung reason sila, Ma'am Norisa, no? Pero kumbaga, nandiyan na kayo po, kumbaga, sa mag-July na, sa Friday, di po ba? So, almost 2 months. So, masasabi niyo po ba na yung readiness ng school ninyo, talagang okay na? Kumbaga, in terms of buildings, kanina Sir Jason, di po ba, nag-uusap tayo kung saan po ako nagkwento mo sa kanila, Sir, yun. So far sa ngayon po, ang dalawang strand ang ino-offer ng ng Science High School or yung Honorata Super Senior Memorial Science High School. Ito po ay meron 3 sections na STEM and 2 sections sa ABM. Si ABM po, nagka-classroom po kami ngayon sa aming audio-visual room. So si audio-visual room po ay dinivide sa 2 classrooms kung saan po nakapasok doon yung 78 na students. And then yung sa STEM naman po, ginamit namin yung Chem Lab, then the Physics Lab, and then yung dating library. Doon po sila ngayon nagka-classroom. Sa AVR, Sir, 78 po. 78. Na bata ang Yes, so nandoon. isang 36 and isang 38. 74 pala, sorry. So yun. So, ang kagandahan naman nun, sir, yung AVR, since AVR siya, fully air-conditioned Yes, siya. opo. Tayo nagsa-seminar. Yun. Kaya, ang setup talaga, para kami nasa seminar pala. Yun. Ayun. And then yung isa sa library, fully air-conditioned din siya. Yung dalawang classroom, yung dalawang si P6 Lab and Chem Lab, siya lang yung hindi air-conditioned, pero conducive naman to learning yung classroom and well-ventilated. And so far, ginagawa ng paraan ng aming mabuting principal, mabuti at masipag na principal na mapa-aircon na rin siya para lahat talaga full air-conditioned yung aming senior high school. Pero by the way, by October, ang expected time of accomplishment or mapuli na yung building namin na pinapatayo, near dun din sa stage. So by second semester siguro, at the end of the first sem, by start of second semester, makalipat na rin kami dun sa bagong building. Yung mga bata, sir, ano yung pakiramdam nila? No? Hindi naman pala nagbago, ganito din. Kumbaga kung saan-saan lang kami. Paano sila namomotivate? Well, actually, they are motivated din kasi katulad ko, galing ako from tertiary and most of us na 10 kaming senior high school teacher, almost 70% or 80% sa amin ay galing ng tertiary level. So yun, since graduate sila ng junior high school, so amazed din sila na yung teacher ko ngayon ay galing parang May feeling din siguro na parang feeling na medyo college na yung medyo set. Kumbaga yun yung motivating factor ni sir. Actually, ako din sabi ko sa kanila, hindi talaga ako marunong magturo ng junior high school. So, ang magiging setup natin, para na rin kayong tertiary level or first year. So, yun sir, regardless ng dun sa may classroom or nandito lang o bago, parang walang nagbago, through activities, yung mga student-centered activities, yun, motivated naman sila. Talagang nagpa-participate and very participative and mababait at matatalino naman ang aming mga estudyante. Oo, well-known yun eh. Kaya na-activate ng ating sangay yung student-centered activities Yes. na nabanggit ni Sir kanina. Ayan, si Sir Arvin naman. Ayun po. Sa amin pong paaralan, yung pong dating computer laboratory sa baba, na sa basamang po ay binagyo at binaha yung banlig sa amin hanggang Sama-sama tuhod. senaryo. Hanggang tuhod. So, ang ginawa ng aming buting punong guro, yung computer lab, nilagay namin sa bago naming building, yung second floor. Sa second floor namin nilagay para kahit na lumubog yung first floor, kahit naabutin kahit po lampas tao, yung mga assets ng ating pong eskwelahan ay nandun sa taas. Apo. Kahit yung mga lalagyan namin ng nakwentong natuloy yung bagyo. Yung mga documents, nakataas na rin yan talaga para hindi abutin siya ng yun nga kung magkataon. So yun po yung para sa ICT, yung sa ilalim, yung dating computer laboratory. Tapos, yung pong set up namin ngayon na bagong computer lab sa second floor nga po nung bagong building namin
Yun po yung para sa gas, yun pong isang section namin. Tapos yung sa consumer electronics po, yung isa ding lumang building namin ang ginagamit. No? Bali yung pong ICT sa ilalim ay naka-aircon, tapos yung pong sa second floor dahil computer lab na yun, ay lalagyan din ng aircon, air condition din po. May building din kayo sir na ginagawa katulad sa Science High School po? May gagawin pong nakaplano pero yung nung nakaraan pa pong taon yata yun na nagawa na, yun po yung ginamit ngayon. Dati po siya ay room ng grade 9 kung hindi ako nagkakamali. Grade 9. Tapos yun yung ginawang room ngayon. Walang ongoing construction, sir, sa school? Nag-demolish po ng isang building sa harapan na hindi na siya ginagamit dati. Parang dati siyang tambakan na lang. So ngayon ay gagawa ng bago. Ayun. Napaka-resourceful ng mga school heads natin. Dito sa Kailangan talaga yun ang maging characteristic ng school head. Yes, pansamantala muna kasi kailangan solusyonan yung mga kakulangan na yan. Ayan si Sir Joaquin na medyo hindi naman na iba sa kanyang paaralan dahil parang binago lang ang kanyang Sir Mathematician. Mr. Mathematician. Sa amin naman po, meron po kaming 3 sections. Wala naman pong problema sa amin kasi dinala po yung 3 sections na yun sa may bagong building po namin sa OSAID building. Bago naman po yun. Temporary po, pero meron din pong tinatayong 6 classrooms na 2-story building. So wala pong problema doon kasi well ventilated, maluwang naman po yung classrooms. And yun po, feel naman po na motivated naman po yung bata na pumasok. Yung teacher-pupil ratio, ayos po ba siya? Or masasabi natin kulang pa rin yung teachers na na-deploy? Masyado bang marami yung mga estudyante natin para sa bilang ng teachers, senior high school teachers na meron? Sa amin kasi sa elementary, mga sir, 60, 58, ganyan. Sa isang classroom. Sa inyo po ba? Sa amin sir, ang pinakamarami sa amin ay yung 42. And then, ang pinaka-konti is 36 per section. Ideal naman So, yun. ideal. Sakto na siya. Sakto lang. Sa inyo, Sir Arvin? Sa amin din po, pinakamarami na yung 42, yung sa ICT namin. Pinakamarami kasi pumasok talaga ngayon sa IT, sa programming. Tapos ang pinakaunti, yung sa electronics namin, nasa 17 lang sila. So, medyo maganda yung yung turuan doon dahil magaan lang silang hawakan. Pangalawa, yung mga bata, medyo sabi nila parang bago yung teachers namin. Galing sila ng college. So, at saka magaganda, guwapo. Tsaka ito na yung mga speaking voice niyo po, kayo sir, yung tatlo. Ayun po. Sir Joaquin, sabi natin kanina, ilan tinuturo mo sir? Ilan po yung tracks na tinuturo mo po? General. General. Lahat. Gas po, housekeeping, and ICT po. Handle ko po. 3 sections. O, ilan sir sa isang section? Jack of all trades. Ano naman po Yes. ideal naman po sa amin, nag-average naman po ng mga 35. Hindi naman sila hirap, hindi naman crowded. Hindi po. Sa conducive nga yun. Kumukha din kayo Ma'am Lorition ba, mga records, mga keeping of records natin, ganun din yan sa kanila. Paano po yung mga records niyo? Kumukha din po ba nun sa amin yan? Meron kayong mga class records, ganyan. Yung meron po kayong mga, yan yung kinuha yung credentials nyo sa mga grade 10, grade 11 ngayon. Sa amin sir, so far, ang hawak kong record sila is yung kanilang Form 137 and Form 138 yung card, and then the enrollment form. And then, sa amin kasi, pinakuha yung student profiling. Yung overall profile ng students. Yan. And then, yun, since kasi medyo mahigpit kami sa pagpapalabas ng students during lunchtime and break time, kinuha rin namin yung, meron din kaming database dun sa mga parents para in case na yung anak nila ay absent or lalabas, meron kami mana-notify naman namin sila eh. Tayo parang STS, yung Student Tracking System. Ngayon, bukod dun sir, so far yun pa lang, and then yun nga, tulad ko, hindi ko alam kung sa elementary meron namin ELL. Ay, lahat tayo yan, sir. National. Yan po, national. Yun lang naman. And then with regards dun sa may class record naman, computer generated naman siya. The government provided yung e-template kung saan yun naman ang ginagamit. Ganun din kami sir. So, check tayo. Okay tayo sa facilities, teacher-pupil ratio, classrooms. Okay naman. So, may talagang okay na okay. K-12 ready. Masasabi niyo bang K-12 ready po, mga sir? As of now, sige sa Sir Joaquin muna. Kasi di ba napapanood sa TV, may mga comments na parang... Lalo sa taga-diabetes ako, tambay. Pero Joaquin, yung mula sa pusong sagot.
K-12 ready po, siguro po masasabi ko lang mga 90% in. Kasi sir, So far ngayon po, curriculum well, wala pa po kami materials. oo. Pero nakahanap po yung principal namin ng book ngayon, kaya lang po hindi pa na-reproduce. So yun pa lang po masasabi ko ngayon na Yung ready po, kaya lang po, hindi pa po 100%. Teaching. Alagay ko lang po, nasa 90% lang. Sure. Ganun din po. Yung CG, actually meron na po. Meron. May mga copy na kami na soft copy ng CG, lahat ng subjects. Ang wala po kami yung PG, wala po talaga. LMs po. May LMs Yung po LMs ba? po, yun nga. Sa public po wala talaga. No? Mapalad yung mga private school na sila talaga lalapitan Kasi sila. pina-photocopy pa nila yun. Oo, lalapitan sila ng mga publishing company. Publishing house. Oo, sila Tapos, pa. sila, bibigyan pa sila ng libreng copy para ma-evaluate. Kayo sir, walang ganon. Galing po kasi ako ng private, so na-experience ko mag-evaluate kami ng books. Pagdating ko ng Okay. public, wala. So ang Hindi ginawa na. namin, yun pong mga books nila, siguro, yun yung pwede nating magamit din. Sir Jason, With regards to preparedness, kung ready ba talaga, yun siguro 90% with regards to CG, lahat naman. And then kami kasi sa Science High School, team teaching, pag nandun kami sa faculty room or merong update sa Yes, oo. DepEd Tambayan, may update Oo. dito sa website na ganito. So, yun ang magiging outlet eh, ano sir? yun lang sir, wala siguro tayong yung material, yung kumbaga nahawakan na mga libro para sa bata, pero we have to be resourceful, andyan ang internet, so kung meron tayong makakuha mga materials, so yun yung ginagamit namin for our lessons para sa kanila. So, Cabanatuan City is a K-12 ready division. Yes, sir. Ano mga guys? Okay, nasa pa aming kwentuhan mga kaibigan. So, magbabalik po ang DepEd Hour. Nakalipas lamang ilang paalala.